Okay? So naiwan ko lang tong nested plot. Ang itinuro ko sa inyo yung subplotting. Ang subplotting, ito'y part pa rin ng subplotting pero iba yung style, nested plot. Yung tinuro ko sa inyo nung minsan, hiwa-hiwalay per plot. So ang ituturo ko sa inyo, paano mag-nested plot. Meron kang isang main graph, then meron kang mga secondary. Doon sa loob mismo. Hindi tayo gagawa ng kagaya ng traditional na ginagawa natin, for example na ganito. So for example, meron ako subplot na 2x2. Ang sinasabi kong nested plot, meron kang isang main graph, then meron kang secondary graph kung saan mo gustong ilagay. So magkaiba yung tinuro ko sa inyo is ito, traditional na subplotting, for example, then meron tayong nested plot. So meron akong secondary 1, secondary 2, then meron akong main 1, for example. So madali lang to. Madali lang yung approach. So subplotting pa rin pero gagawa tayo ng nested plot. So meron akong dataset na meron lang akong linear space. So expect nyo yung graph natin is pataas lang. Kasi ina-add ko lang naman eh. Kung ano yung random integer, 1 to 50, magge-generate ako ng 20 points. I-add ko lang siya. So tingnan nyo yung graph, pataas lang. Okay, pero kahit anong graph pwede mong ilagay as secondary graph o kaya yung main graph. So yan yung dataset natin. Next, ito yung bago. So since tayo ay nested plot, wala kayong makikitang na syntax dito na subplot kasi hindi naman talaga ako nagsasubplot. Kumbaga, wala kang makikita dito na command na na ganito, subplot para sa simple layout. So subplots para sa axis na layout. So wala kang makikitang grid spec. Although possible din sa kung ano man yung possible din yung nested plot dito, possible din yung nested plot dito. Pero kung mapapansin nyo, wala naman tayong ginagawang ganyan. Ang kailangan lang natin is yung magke-create ako ng figure, i-assign ko siya sa isang variable, then kailangan ko yung add axis. So ibig sabihin lang yan, meron akong main graph, mag-a-add ako for example ng mga secondary axis. Nagigets? Okay? Sir, ano yung 0011? Ano yung 0011? Ayun, meron ng sa taas. So, ibig sabihin, yung axis 1 ko, i-define ko siya as main. So, ang distance ko sa left is 0. Ang distance ko sa right, sa top is 0. Ang distance ko sa bottom is 0. Then, yung size ko is 1, 1. Ano ibig sabihin ng 1, 1? Malaki siya. So, pag sinabi mo, ito yung 1, 1, no? Then the rest, kung makikita nyo yung nasa loob, maliliit. Kasi ilalagay ko nga dito sa loob. Nagigets ba? So ulit, para malinaw, magde-define ka ng figure, i-assign mo sa variable, any name, pero fig na lang. Then kailangan ka mag-add ng axis. 4 yung hihingin. Top, bottom, sizes. Ano ibig sabihin ng size? It's either, ito ay length, tapos ito ay width. Okay? O kaya, dinedefine natin dito, ito yung halimbawa, ito yung length, o kaya ito yung nagiging height. Depende sa interpretation nyo, Pwede kasing length width, pwedeng length height. So, sir, saan nanggagaling yung, yung distance? So, nanggagaling siya is dito sa upper portion. Sabi mo nga, top eh. Okay? Hindi ito top, ito actually left. Mali yung comment ko, update ko na lang. Kasi top, bottom. Hindi. Left, tapos ito ay top. Okay, yun yung ibig sabihin. Mali yung comment ko pala. So, mag-uumpisa ako from the left side at saka doon sa top side. So, yun yung magiging main graph. Question mo na? Wala. Nag-define tayong tatlong axis. Axis 1, AX1, variable lang Tapos AX2. Ganito yung location niya in terms ng X and Y. Then, gagawa ako ng specific size. Ibig sabihin, square. Hindi ko alam kung magiging square yung graph. Pero ito yung length o kaya ito yung height. So, tatlo yung ginagawa natin. Isang main axis, dalawang secondary. Then, proceed ka lang. Sir, bakit wala tayong nakikitang ganito? X0, halimbawa yung 1, 0. Hindi naman ako nagsasubplot eh. Although part din to ng subplotting, pero nested yung approach. Isang main graph, then meron tayong secondary graph.
Then, kung ano yung mga tinuro ko sa inyo before, so pag sinabing plot, gagawa ko ng line. Since gumagamit na ako ng axis, hindi na ako pwedeng diretso ng plt.xlabel. So lahat, dapat is merong set. Yun lang naman pagkakaiba niyan. Pag gumamit ka ng axis, yun lang ang difference. Gagamit na ako diretso ng set. Hindi na ako gagamit ng pltxlabel. Ganun kasi yung ruling pag gumagamit ka ng axis. So ang unang graph natin is line graph. May customization. Pangalawang graph natin is bar. May customization din, may legend. Pangatlo is yung scatter plot, may customization. So ganito yung magiging result. Okay? Kapag gusto mong ganito yung itsura ng graph. So tingnan niyo kung ano yung naging result Ayan. So meron tayong main graph AX1. Ito yung AX2. Tapos ito yung AX3. Kung ano yung tinuro ko sa inyo before, paano halimbawa, sir, gusto ko ito halimbawa ay pie chart. Ganun din yung ruling. Lalagyan mo lang ng mga set. Instead na, halimbawa, PLT, xlabel. Pag gumagamit ka kasi ng direkta ng Matplotlib, PLT. Pag gumagamit ka na ng axis, lalagyan mo lang ng set, xlabel. So, same property. So, nagigets? Nested plot. Question? Okay? So, ibig sabihin, sa isang main graph, meron akong secondary na graph. Ang ginawa lang kasi natin is same data. Parehas lang yung data na ginawa natin. Yung line graph na to, pinroject lang natin as bar graph. Yung line graph na to, pinroject lang natin as scatter plot. Pero, pwede kang maglagay kahit anong klaseng graph. Halimbawa, gusto mo ito ay pie. Ito ay gusto mo halimbawa histogram. So, ganun din yung ruling. As long as meron kang data source. Question? Question, nested plot? Wala. Okay? So, move over tayo sa seaborn. So, yung seaborn, papakita ko lang sa inyo yung library. Sa totoo lang, hindi ko to kayang ituro sa inyo ng buong SEM. Napakalaki ng library ng seaborn. Another alternative, kung ayaw mo ng Matplotlib. Pero sabi ko nga, yung seaborn library is gumagamit din siya ng Matplotlib. Parang extension lang siya ng Matplotlib library. Merong mga graphs dito na mahirap i-implement sa Matplotlib na madali dito sa part ng seaborn. So, kailangan, as industry standard kasi itong dalawa, kapag ikaw ay data analyst, kailangan alam mo yung dalawang library. Ito yung minimum requirements ng data visualization kapag ikaw ay isang data analyst. O kaya, halimbawa, kagaya ko, pag ikay nagma-machine learning, nag-AI, so standard siya, industry. Kapag nagtrabaho kayo sa industry, i-interviewin ka niyan, pag nag-apply ka ng data analyst, sasabihin niya sa'yo, alam mo bang gumamit ng Matplotlib? Alam mo bang gumamit ng Seaborn? Hindi sir, Excel. Okay, next applicant. Yes, more or less ganun. Napaka-limited kasi ng Excel. Hindi ko dinidiscount ang Excel. Kasi once upon a time, yun yung ginagamit namin na graphing. So, binibigyan ko lang kayo ng alternative. So, hindi ko ito matuturo ng buong SEM. Kasi kahit ako, hindi ko pa makuha yung hangganan ng Seaborn. Okay? Pero ibibigay ko lang sa inyo yung mga common tasks na makikita nyo din sa Matplotlib library. Meron siyang sariling implementation. So, gagamit na tayo ngayon ng SNS. So, mag-i-import tayo ng SNS Seaborn. So, dito rin sa user guide niya, kung babalik tayo sa library, nakakategorize kung ano yung mga plot. So, pwedeng relational, pwedeng distribution plot, categorical, regression, next SEM na siguro, pero ipapakita ko sa inyo kung ano yung regression, multiplot grids, then yung color, color palette, at saka figure theming. So, hindi tayo concerned dito, full customization kung gusto mo tong malaman pa. So, in terms ng installation, pag gagamit kayo ng Google Colab, wala nang problema. Pero pag gagamit kayo ng Anaconda Python, yung offline version, kailangan nyo siyang i-install. May mga command kasi dun eh. Halimbawa, pip install Seaborn. Ibig sabihin, ida-download ko yung Seaborn library doon sa Anaconda ko para gumana pa rin siya kahit siya ay offline.
Pero sa update nung Anaconda Python na offline version, gumagana na yung Seaborn. Pero mas gusto kong gamitin yung Google Colab kasi once na may bagong update yung Seaborn, automatic, hindi mo na kailangan siyang i-install. Yung Google na ang nagbahalang mag-update ng library. So maganda siyang gamitin. Hassle-free. Right? So relationship plot plus yung Seaborn meron siyang mga built-in na dataset. Hindi ko na kailangan maghanap ng dataset. Yung library niya may example na dataset. Halimbawa, sns.loaddataset tips. Yun yung code ng dataset. Then, again, kaysa ba i-assign natin na read.csv? Tama. Ganyan yung ginagawa natin. Meron na siyang mga built-in na data. So, ito rin yung ginagawa natin. Ito yung i-explore natin kung ano yung possible, kung ano yung mga possible graph na gagamitin natin dun sa Seaborn. So, meron tayo ditong, explain ko lang yung dataset, total bill, restaurant ito. Then, ang total bill niya ay $16.99. Nagbigay sa'yo ng tip, $1.01. Okay? Then, ang nagbigay sa'yo ng tip ay female. Hindi siya naninigarilyo. Sunday nung araw na yon, dinner time, may kasama siyang, dalawa sila. Ibig sabihin, size. Size ng group. Pero may pinag-aaralan pa yan. Halimbawa, ikaw ay isang crew sa, isang crew ka sa restaurant, tapos dinodocument mo yung mga tip mo. So, next time na may pumasok na, halimbawa, ay, 6 sila, naninigarilyo yung isa, Sunday ngayon, lalaki siya. So, based sa data mo, alam mong malaki siyang magtitip. So, uunahan ko yung ibang crew member ko na lumapit. Okay? Para mabigyan ako ng malaking tip. Halimbawa, sa cruise ship, nagtatrabaho ka sa cruise ship, hindi ko alam ba't mo dinocument. Wala, may idea ka ng data analytics eh. Dinocument mo siya. Okay, yan yung magiging data natin. Ang unang data natin is relationship plot. Rel plot. Okay? Ano lang ibig sabihin, sir, ng relationship plot? Pag gumagamit ako ng SNS. Sa SNS, hindi pwedeng diretso. Pansinin nyo, required na kailangan meron kang data. Ang data natin is matatagpuan natin dun sa tips. Hindi pwedeng dumiretso na sasabihin mong ganito, ito ay tips. Tapos sasabihin kong yan ay total bill. Di ba ganyan yung ginagawa natin sa Matplotlib? Halimbawa, yan yung magiging axis ko. Ang gagawin mo dito, i-define mo muna kung nasaan yung data. Nagigets ba? Ito yung data frame. Tapos, yung x-axis mo, i-define mo siya kung ano yung pangalan mismo ng column. Ito siya, oh. Ang iginagraph natin is yung total bill. Tapos, yung y-axis ko yung tip. Ang data ko is tips. Required yan. Kailangan may data munang source. Ang ibig sabihin lang ng rel plot, pagdating sa Seaborn, ay scatter plot. Yun lang ibig sabihin nun. So, na-discuss ko na yung scatter plot before. So, pag sinabi mong relationship plot, bibiglan ka lang niya ng scatter plot. Relationship ng tip against total bill. Malinaw, Pag sinabing rel plot, relationship ng dalawang variable. Ano yung relasyon ng tip, ng total bill sa tip? So, ang gusto nating malaman dito, kapag ba yung total bill ng customer is malaki, malaki ba siyang mag-tip? So, based dun sa relation, so, halimbawa, ang total bill ko ay 40, nag-tip ako ng around $3 ito. So, hindi consistent. Kasi may kumain na ang bill ay 40, pero nag-tip naman siya ng around $4.4. So, hindi consistent. May kumain halimbawa ng 48 or 49 ng bill, nag-tip siya ng 6. Ito palang pinakamalaki, oh. Nag-tip siya ng $10 nung kumain siya ng around 51 yung total bill. So, pwede kong makita yung relasyon na kapag, halimbawa, malaki yung grupo, sigurado ako kung kakain sila ng madami kasi marami sila eh. So, maaring yun yung seserban ko para magkatip ako ng malaki. Ito'y based dun sa graph. So, yung ginagawa natin. So, rel plot. Then, nagsashine ang Seaborn kasi may capability siya ng view. Ito yung nakita kong special feature ng Seaborn. Capable siyang merong another dimension dun sa graph. So, ano ibig sabihin ng view? Dito, kino-compare lang natin
yung total bill at saka yung tip. Bibigyan natin ng added layer. I-graph mo nga yung U ng smoker. So, ibig sabihin yan, meron akong scatter plot, dadagdagan ko lang ng U na smoker. Kung titingnan nyo yung lecture ko ng Matplotlib na scatter plot, napakahirap ng implementation. Pero pagdating dito ng sa Seaboard, meron kang added dimension. So, isesave ko to Ito yung special feature ng Seaboard. Pwede kang mag-add ng specific dimension. So, ngayon may idea na ako. Hindi lang total bill at tip. May idea ako, naninigarilyo ba yung malakas mag-tip o hindi? Ayan, meron akong smoker. Okay? Sir, ilang layer ang pwede? Ilan ang gusto mo? Pero hindi po pwede ang U ay dalawa agad. So, iba yung definition ng iba. So, meron na ako total bill against tip. Alam ko kung sino yung nagbibigay ng malaki. Smoker ba siya o hindi? So, yung nagbigay ng malaki is yes. Naninigarilyo siya. Okay? Kung makikita mo yung trend, masasabi mo bang mas malaking magbigay ng tip yung hindi o yung naninigarilyo? Hindi mo makita, Kasi kung makikita mo yung portion dito, parang hindi naman. So, inconclusive. So kung ako yung crew na magse-serve sa kanya, maaaring hindi ko tingnan kung naninigarilyo ka o hindi. Ang pwede kong tingnan, kung marami ba kayo. Kasi usually marami yung kakainin nyo. Okay? Alam ka naman, 6 kayo, mag-share kayo sa isang Jolly Spaghetti. Okay? So, hindi naman siguro maganda na 6 kayo, share kayo sa isang, yung maliit lang na na spaghetti. So, pwede mo pa siyang lagyan ng layer. Ang tawag sa kanya yung U semantic. So, remember, pwede akong maglagay ng U. Another layer, pwede kang maglagay ng style. So, meron ka ng U, meron ka pang style. Another added layer dun sa scatter plot o kaya dun sa relationship plot. So, ida-download ko siya, Ito yung hindi kaya ng Matplotlib alone. So, dalawa na ngayon. Smoker yung blue, pero nag-dinner X. Yung may pinakamalaking tip, siya ay naninigarilyo, pero nagbigay siya ng malaking tip during dinner. Another added layer. Sir, pwede pa bang dagdagan? Pwede pa. So, meron na tayong U, style, na semantic, pwede mo pang dagdagan. Meron diyang tinatawag na size. Ang size is para lang sa numeric value. So, kung i-download ko to, ibaba ko lang to para makita nyo lahat So, meron akong U, meron akong style. Yung palette, yun ay color coding lang natin. So, sabi ko sa inyo, bahala kayong i-research. I-research nyo lang palette ng Seaboard. Bibigyan kayo ng mga keyword. So, yung size, ang sinasabi nating size is mag-uumpisa ang sizing. So, 10 to 200. Ibig sabihin, ganito lang yung mangyayari. So, meron akong added layer. Kung i-download ko pa siya, meron akong sizing dun sa site. Okay? 3 na yung legend. So, ano yung ibig sabihin yan? Alam ko na yung malaking bilog is siya ay non-smoker, na kumain siya ng lunch, tapos sila ay, according dun sa bilog, hindi ko alam kung 5 or 6. Nagigets ba? So, another layer. So, ibig sabihin, in terms ng sizing, yung sizing is dapat hindi categorical. Ibig sabihin, number dapat siya. Yung sizing na sinasabi, kapag niliitan ko to, halimbawa, sinabi kong 5 to 10 lang, yun yung scale ng bilog. So, halimbawa, sinabi mo lang 5 to 10, hindi mo na halos makikita. Okay? So, ibig sabihin, mag-umpisa ka sa 5, ang scaling natin, pinakamalaki, halimbawa, mag-uumpisa ako sa 50, yung pinakamalaki, which is yung 6, ang scale niya, in terms ng sizing, is 200. Itong 6. Yung 1, ang first scaling natin is 50. Hindi ko alam kung ano yung nagiging computation, pero sinasabi mo, yung 50 ay 1, yung 200 na size is 6. Okay? So, very careful din kayo dapat sa panggagawa ng ganito. Kasi minsan, sa dami ng legend, mas mahirap siyang i-interpret. Sa pagdami ng legend,
syempre mas mahirap nang interpret. Pero since kakaunti yung data natin, kayang-kaya pa natin itong basahin. Sir, pwede pa bang mag-add ng layer? Pwede pa ba? Hindi na. So siguro hanggang dito na lang yung in terms ng relationship plot. Pag gusto mong ganito yung graph mo, multiple yung legend sa side, ang daming for loop na gusto na gagawin mo sa Matplotlib. Pero pagdating ng seaborn, ito na lang. Kayang-kaya din to sa Matplotlib, pero hindi ko makita kung gaano kahirap yung code. Meron na agad akong for loop tatlo na agad. Isa, dalawa, tatlo. Kung gagamit ka ng Matplotlib, magkakameron ako ng around for loop, tatlo agad. Dito, hindi mo na kailangan. I-define mo na lang as parameter. Yun ibig sabihin. Sir, anong mga keywords pa? Halimbawa, yung mga natatandaan ko lang, reds. Eh di shade lang siya ng reds. Kaso mahirap makita pag reds eh. Okay, meron din. Halimbawa, greens. Okay, may mga ganyan. So, tingnan nyo na lang sa tingnan nyo na lang sa manual. Sobrang daming palette nyo. So, yan. So, may mga ganyan siya, oh. Yan. Basta basahin nyo na lang. Rocket R, varieties, magma. Hindi ko na i-discuss isa-isa, Kasi hindi naman tayo nag-aaral ng fine arts. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng representation ng kulay. So, bahala na kayong maghanap kung anong gusto nyong kulay. Okay, rel plot. Next. Pwede ding relationship plot, pero ang kind niya ay line. Anong ibig sabihin lang niya? Halimbawa, ito yung dataset ko, Dow Jones, stock market, 1914, December 1, closing price, $55. Ito yung ina-analyze ng yung mga experts sa stock market. Ipinipredict nila kung tataas ba yung stock o bababa yung stock. Sir, bakit hindi ka nag-i-invest sa stocks? Napaka-volatile ng stocks. 5 minutes from now, maaaring sharp drop yung yung presyo, bumili ka ng marami. Tapos, pagkatapos ng 10 minutes, binili mo siya ng 55. After 10 minutes, namatay yung CEO. Yes. Magiging halimbawa, 25 na lang. Kung meron kang 1,000,000 stock, tapos at $50, so ibig sabihin 50 million. Tapos nag-down siya ng 25. Sa business, minuto lang, maaari kang mag-loss ng millions ng pera kapag mali yung decision. So sir, paano mamimitigate na mamali ng decision? Gagamit ka ng data. Sa business kasi, hindi sila naniniwala sa hindi, kutob ko eh. Kutob ko tataas yan, gaya ng Bitcoin. Sino magsasabi na wala siyang value at the start? Ngayon, pumapalo na ata ng 1 billion, isang Bitcoin ay 5 million? Okay? Sino magsasabi na ang price niya magiging ganon? Kung alam ko lang, bumili na sana ako nung college pa ako ng madami. Hindi na ako nagtuturo dito. Okay? So, swerte yung mga nauna. Pakaswerte nila. Yung may mga Bitcoin na biglang taas yung value, maaga silang nag-retire. Sana all. Okay? So, rel plot din, pero bibigyan natin siya ng kind line. So, ano ibig sabihin ng rel plot na merong kind line? Line graph. Yun lang ibig sabihin nun. Okay? Pero meron siyang separate implementation na line plot. Kung di ako nagkakamali, meron ding line plot. Pero, in terms ng relationship plot, pwede kang gumamit din ng line graph. So, gagamit ka lang ng kind. So, yun lang. So, sample nito. Dito rin nagsashine ang seaboard. Yung line plot niya, minsan, kinocompute na niya yung variation. Ito, sample ito. Itong fMRI ay signal ito ng mga data. So, sample, gagamit ako halimbawa ng yung dataset na yan. So, pansinin niyo yung line niya, merong variation. Hindi ito nagagawa ng Matplotlib. So, sir, ano ibig sabihin ng variation dyan? Nung line? Uncertainty din, parang bar chart. Ibig sabihin, hindi ko sure na papalo siya dito at papalo siya dun sa ilalim. So, yan ay uncertainty. Signal nga eh.
So, nag-a-analyze tayo ng signal. Ibig sabihin, may chance siya na mag-peak, may chance siya na hindi. Sir, paano ginagawa yan? So, based sa data mo, is kinocompute na niya yan. Pero pwede mo naman siyang tanggalin. Kung ayaw mo ng ganyan, plus meron ditong nakasulat na, pwedeng may parameter ka na error bar is SD, bababa ko lang muna, So, may mga estimator. Halimbawa, baguhin natin. So, halimbawa, lalagyan ko siya ng error bar. Ibig sabihin, ang error bar ko is based sa standard deviation. So, pwede kasing lagyan. So, naiiba yung naiiba yung range. Okay? By default, anong ginagawa niya? Hindi ko din alam. Tingnan nyo doon sa manual. Okay? Then, meron din siyang sinasabing estimator. So, ano yung ibig sabihin ng estimator? Kung gusto mong kung gusto mong classic na line graph, tatanggalin mo lang yung estimator. Classic na line graph. Okay? Pero kasi hindi maganda yung graph. Ang ginagawa kasi nung standard deviation, kung makikita nyo, ini-smoothen niya yung graph, may certain computation siya in terms ng signal. Instead na very sharp, so parang ina-average lang niya para maging smooth yung line. Okay, pero kung ayaw mo siya, traditional ka na line graph, yung estimator, i-off mo siya. So ito yung magiging itsura ng graph mo. Kanto-kanto. Okay. So yung pinakita kong line graph kanina is same lang nito. Meron lang smooth factor. Okay? Ini-smoothen lang yan in terms ng factor. So meron ding semantic, syempre. Sabi ko nga, dito siya nagsashine. So, pwede kang maglagay ng event. Sir, saan nanggaling yung event? Dun sa fMRI na dataset is merong iba't ibang klaseng event. So, pwede kang maglagay ng specific na legend based sa U. So, ito, sample ng line graph. Yan. So, ang event natin ay STIM tsaka SIQ. Hindi ko naintindihan yung data, Pero yan ay, according dun sa manual, yan ay signal. So, dalawa yung mo. Kung gusto mong may legend, lalagyan mo siya ng U. Ano pang maganda dyan? Hindi ako required na maglagay ng legend. Kasi kung lalagyan mo pa, duplication na. So, nilagyan natin ng legend. So, tingnan nyo kung ano mangyayari. Ayun, dalawa. So, remember, kapag meron ka ng yung parameter, U, hindi mo na kailangan maglagay ng legend. Automatic siya na yung magpo-provide sa'yo. Okay? Pero kung gusto mo dalawa yung legend mo na ganun, which is tsaka, so hindi ko na lang gagawin. Okay? So hindi ko siya gagawin. So pwedeng ilagay mo yung legend is true. So dalawa yung ginawa natin. Meron tayong U, meron tayong style, pwede mong i-off yung legend, halimbawa false. Kung ayaw mo lang, pero hindi natin maintindihan yung data. Pero from time to time, gusto mo siyang i-off Okay? Then yung line style niya, sir, saan nanggaling yung line style? At some point, siya na din yung nagde-decide para maging iba. Gaya nito, itong orange line na to at saka itong orange line nito is same color. Para maiba lang, siya na yung naggawa na gawing broken line. Kasi meron kang inintroduce na style event So, ibig sabihin yung column na style, ipinroject mo din siya. So, ibig sabihin, dalawa yung legend. Isang region, tapos isang event na to. So, yan yung magiging style. So, pwede din maglagay ng markers. Kung alam nyo maglagay ng markers sa Matplotlib, dito, ang ilalagay mo lang na markers is true or false. Ito lang yung ayaw ko minsan sa Seaboard. Hindi ko siya ma-customize. Hindi ko siya ma-customize. Gusto ko yung bilog. Gusto ko yung triangle. Pwede naman kaso sangkatutak na code yung ilalagay natin. Pero kung decided ka na autonomous yung pagde-design niya, so hayaan mo na lang siyang mag-design. Okay? May limitations pa rin yung Seaboard. In terms ng pagiging na makokontrol mo yung graph. So next. So, pwedeng multiple relationship. Gagamit ako ng facets. So, ano yung ibig sabihin yan? Ang tingnan nyo lang is yung column. Pwede akong mag-subplot agad na hindi gumagawa ng subplot na command. Sample.
meron akong total bill, meron akong tip, merong use smoker, isasubplot ko siya in terms ng time. Tapos, lahat ng axis, ang axis na sinasabi is ito, AX ito yung AX, lalagyan ko lang ng grid. Ano ibig sabihin ng flat? Anong ibig sabihin ng flat dyan? Pag sinabi mong axis flat, two-dimensional kasi yung plotting. So, 0, 1. Halimbawa, ganito. Okay? Ang ibig sabihin ng flatten lang, gagawin mo lang siyang vector para hindi ka maglulup ng meron akong index 0, meron akong index 1. Sunod-sunod lang. So, kung meron akong 4x4 na graph na axis, maaaring ang result niya is ganito. Halimbawa, 0, 1, meron akong 0, 0, meron akong 1, 0. So, ang ginagawa ng flatten, kung ilan yung magiging value niya, edi 4. Tama ba? So, ang gagawin lang niya, i-flatten mo siya. So, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2. 1, 2, 2. Remember? Ginagawa niyang simple. Then, lahat ng axis is lalagyan ko lang ng grid. Kasi dalawa na yung ano natin. Dalawa na yung plot natin. So, pag sinabi kong meron akong column time, so ganito na may mangyayari. Nagsasubplot ako na hindi ko naman intentional. Wala naman akong subplot command, pero kaya niyang isubplot. So, in terms ng time is lunch, ito yung data. So, kita ko na agad na mas maraming kumakain dun sa restaurant ng dinner. Kakaunti yung lunch eh. Okay? Plus, in terms ng tip, siguro dinner na nga, relax na sila, tapos na yung work. So, kung makikita ko, mas maraming nagtitip din. Okay? So, kung ako mag-shifting dun sa restaurant, magpapa-assign ako sa dinner time. Hindi ako magpapa-assign sa lunch. Okay? So, yun yung insight ko dun sa data. So, pwedeng gumamit ng column. So, depende dun sa data natin kung ano yung, pwede mo kasi itong baguhin eh. Halimbawa, sir, ano pang meron dyan? Kung di ako nagkakamali, meron tayong column na day. Sunday ba siya or something. So, baguhin ko yung column. So, medyo dadami siya. Kasi ito ay Thursday, Friday, Saturday, tsaka Sunday. So, merong nag-e-exist sa atin na Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Hindi tayo nag-graph ng from Monday to Wednesday. So, yan yung ibig sabihin. Anong araw maraming kumakain? Saturday. Palagay ko Saturday. Palagay ko lang based dun sa graph. So, mas maraming kumakain ng Saturday. So, pwede mo siyang baguhin. Depende dun sa magiging dataset. Ano bang dataset pa? So, tingnan ko lang yung tips na dataset. Tips.head. So, pwede nating i-project yung iba. So, meron tayong time. So, how about size? So, yung column natin, gagawin nating size. So, try natin kung kaya pa rin niya. So, 1 to 6 siya. So, 6 na graph din. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi ko na makita. Okay? So, kailangan i-resize ko yung figure. Hindi ko nakita eh. Kung i-download natin, So, ito yung ibig sabihin ng graph. So, size 1, kapag solo, 4 yung kumain. Kita ko, 4 lang. Kapag dalawa, may ka-date. Siguro, lang, mag-jowa. May third wheel. Okay. Double date. Okay. 5. Kakaunting kumakain ng 5. Then, 6 kakaunti din. Ang maraming kumakain is, siguro yung restaurant mo is romantic. Sana all. Okay, so mas maraming kumakain na 2 lang. So in terms ng ng data ng analysis natin. Okay? So kung restaurant ako, anong gagawin ko kung 2 lang kumakain? Nalaman ko na halimbawa nagde-date. Anong menu ang i-offer ko na mag-a-appeal sa magjowa? Steak. Ano pa? Red wine, something. Okay, may promo akong gagawin. Buy one, take one. Libre na isa. Okay? So, yan yung yung restaurant natin.
Balik ko lang sa ano, sa day. So question kung ano yung column. Yung column, gumagawa ka na ng subplot, pero hindi mo kailangan mag-declare ng subplot. Yun ang ibig sabihin. Ano, so sabi ko nga, may mga function yung Seaborn na hindi kayang gawin ng matplotlib sa madaling paraan. Okay? Meron din dito multiple relationship na may facets. So, ang ibig sabihin lang nung ito lang siguro yung bago dyan, meron tayong column wrap na 5. So, ano yung ibig sabihin ng column wrap na 5? So, meron tayong column ng subject, then meron tayong column wrap na 5. Ano ibig sabihin? Sa isang line, 5 graph lang muna. Then the rest, sa ilalim. Yun yung ibig sabihin. Ito. Kapag nagsisignal analysis ka, kagaya ng mga ECE, kung merong interference, so pwede mo siyang i-graph ng ganito. Halimbawa, subject 01, ito yung signal. Ito yung column wrap. Diba meron akong column wrap na 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pagkatapos ng 5 ko, another 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Sir, ba't bakante? 13 lang yung signal. Yun lang ibig sabihin yan. Kung ang signal natin is 20, maaaring yan ay 5 by 4. Yun yung ibig sabihin ng column wrap. Kung uuntian mo siya, naliliitan ka sa graph. So, pwedeng ang column wrapping mo is i-reduce mo siya sa halimbawa sa 3 lang. Ang column wrapping, for example, is i-reduce ko lang sa 3. So, ang mangyayari dyan, since ito'y 14, ganito yung magiging itsura niya. Tapos, meron tayong query dito, I-explain ko pa ba kung ano ibig sabihin yan? Lahat lang ng ang region ay frontal. Pinifilter ko lang. Familiar kayo doon sa query, di ba? Lahat ng frontal region lang na line graph na X and Y, may yun na event, may style na event din. Ang column ko is subject, then ang column wrap ko is 3. So, yun lang ibig sabihin yan. So, ganito yung mangyayari. Okay? So, nalolobat na ako kasi naka-on yung, yung recording. So, stop ko na lang